Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isang naririto na sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat tunay po siyang mabuti, tapat at kamangha-mangha sa ating mga buhay. Mula noon hanggang ngayon, nararanasan po natin ang kamangha-manghang bagay na pinapakita po at pinaparanas po sa atin ng Diyos na buhay. Ang kanyang biyaya ay sapat po sa ating mga pangangailangan at ang kanyang pag-ibig ay patuloy na nananahan sa ating mga buhay mula noon hanggang ngayon. Kaya po sabi nga po sa Isaiah 26 verse 3, "The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made." God is good all the time, and He will always be good in our lives. Sabi nga po, patuloy lamang po tayong maniwala, magtiwala, at patuloy po tayong manalangin sapagkat po ang Diyos ang siyang tutugon po sa ating mga panalangin. Kaya po sa araw na ito, sama-sama po nating ibalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo at pangungunahan po tayo ni Brother Joey sa opening prayer at ng worship team. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord. This day, oh Jesus, we give you the highest honor, we give you the highest praise, and we give you, Panginoon, the highest glory, oh God, because you deserve everything, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. And your holy presence, oh God, fill in this place, oh Jesus. Hallelujah. Yes, oh Jesus. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day, oh God. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day. You are my peace. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I'll find you waiting. For there I'll find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone, and deserves all glory.
to see your face. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace of God. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Oh, for there I find you waiting. For there I find relief. So with all my heart I worship and unto you, and unto you I sing. For you alone, for you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone, for you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you and we worship you this day. Oh, for you alone, oh God. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone, for you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you and we worship you this day. Oh, Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. Oh, Father, we love you. Father, we love you and we worship you this day. So God, so Jesus. Father God, hallelujah, O Jesus. Patuloy kami, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Gaya nga po ng inawit po namin, Panginoon, for you alone, you deserve all the praises. For you alone, you deserve all the glory, Panginoon. That's why we are worshiping you in this place, Panginoon. Pinupuri ka namin sa aming pong puso, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O God, sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo ngayong umagang ito na kami nga po ay nagkasama-sama ng mga kapatid po namin na naririto, maging yung mga nanonood sa mga live stream. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na pupurihin ka namin, sasambahin ka namin sa umaga pong ito. Magpapasalamat din po kami, O God, sa tagumpay ng buong linggo, mula pa lamang ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hanggang sa mga oras na ito, O God, naranasan po namin ang
kabutihan mo, naranasan namin ang pangalaga mo, naranasan namin ang pag-iingat mo nga po sa buhay po ng bawat isa. Yes, may mga nagkasakit pero pinagaling mo. Yes, may mga nalulungkot pero ikaw nagbigay ng kapayapaan at kagalakan. Yes, nakaramdam kami ng kaunting kakulangan, Panginoon, pero ikaw yung nagpo-provide. Yes, Panginoon, nakaramdam kami ng mga problema, pero alam po namin na ikaw yung nagbigay ng solusyon sa bawat isa sa mga ito. Nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng kasalan, Panginoon, ni Reynel Joy sa lugar po ng Baguio. Salamat sa ginawa mo nga pong pag-iingat sa buong pamilya na nagdiwang, Panginoon. At Lord, nakikiisa rin po kami sa pakikiramay, Panginoon, sa mga naiwan ng mga magulang po namin na sila Uncle Mundo at si Nana Matya, Panginoon. Ngunit nagpapasalamat kami, O God, dahil alam po namin na sila po ay kapiling mo na po dyan sa langit. Kaya maraming salamat din po dahil ikaw po yung nagbibigay ng kapayapaan at ikaw po yung nagko-comfort sa kanila pong mga puso. At God, maraming salamat din po, O God, sa lahat po ng ginagawa mong biyaya at pagpapala sa aming pong mga buhay. At God, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang aming pong mga puso sa oras na ito. Lord, alam po namin na yung mga kasalanan po namin, O God, ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo nga po marinig ang aming po mga panalangin. Kaya sa oras na ito, kami nga po ay nagpapakumbaba. Inilalapit po namin ang aming pong buhay, ang aming pong puso sa mga kasalanan na naisip po namin, nasasalita namin at nagagawa po namin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patuloy na patawarin mo nga po kami at pakalinisin na iyong kabanal-banal mong dugo. At ikaw nga po, Panginoon, yung nagsabi sa 1 John chapter 1 verse 9, Panginoon, kung ikahayag at ikukumpisal po namin ang aming po mga kasalanan, ikaw po yung Diyos na banal at tapat na handa magpapatawad at maglilinis, Panginoon, at magtutuwid ng aming pong mga kamalian. Kaya sa oras na ito, patuloy na po kami nagpapasalamat, O God, at inilalapit po namin ang gawain po namin sa mga oras na ito. Tagumpay na po ang inaangkin po namin mula sa simula hanggang sa wakas. At God, pakabalutin mo nga po ng kabanal-banal mong dugo ang apat na sulok ng gawain ito at anuman pong gawa ng kaaway, O Jesus, hindi makakapanaig, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tanging tagumpay lamang, Panginoon, ang pinawawalan po namin mula sa simula hanggang sa matapos. At God, sa mga gagamitin mo, Panginoon, sa umaga pong ito, salamat sa pribilehiyo sa kanila pong mga buhay. Continue to anoint them, Panginoon, mula po sa nag-MC, Panginoon, sa mag-o-operatory hanggang sa mag-closing prayer, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo sila, maging ang magpapaawit, Panginoon. Ang mga manunugtog, Panginoon, alam po namin kahapon pa lamang, O God, sa kanilang pong pag-eensayo, sa kanilang pagpapractice, pinagtagumpay mo na po sila, O God. Kaya dalangin po namin, maging sa mensahero na gagamitin mo sa umagang ito. Ngayon pa lamang po, patuloy na magpahayag ka nga po, Panginoon, ng magagandang bagay sa kanya pong puso, sa kanya pong isip, Panginoon, upang patuloy po kami mapagpala sa aming pong buhay espiritual, O God. Pagpalain mo rin po yung mga nasa social media ministry, Panginoon, maging ang mga nungunguna sa pagtuturo sa mga bata. Bigyan mo nga po sila ng karunungan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Maging ang nanguna sa kitchen ministry, patuloy na pagpalain at bigyan mo nga po siya ng kalakasan sa kanya pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nakasama rin po namin sa umaga pong ito. Patuloy na kung ano man po yung mga bitbit po nilang panalangin, maging sa mga nanonood sa live stream. Alam po namin na ito nga po ay magkakaroon ng katugunan dahil ang sinabi mo nga po, Panginoon, na if we seek first, Panginoon, your kingdom and your righteousness, Panginoon, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag mo lamang po sa aming pong mga buhay. At nakikita mo nga po, Panginoon, na ikaw po yung inuuna po namin sa aming pong mga puso, O God, na ikaw po ay mapupurihan namin, ikaw po ay masamba po namin sa aming pong mga buhay at sa mga kapatid man po namin, O God, na hindi wala pa po rito sa gawain. Lord, ano man po yung mga kadahilanan po nila, sila man po, Panginoon, ay napuyat, Panginoon, sa huling pakikipaglamay kay Uncle Mundo. Sustain them, Panginoon. I-sustain mo nga po yung lakas sa kanila pong buhay upang makasama po namin sila sa pag-aawitan, sa pagpupuri at sa pananalangin. At sa mga kapatid po namin, Panginoon, na may mga karamdaman, dala ng masamang panahon, pabago-bagong panahon, mga ubo, mga sepon, mga lagnat, ano man po yung mga karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus, alam po namin na sila nga po ay pinagaling mo na, O God. Kaya maraming salamat. Pagpalain mo rin po ang mga nagdiriwang ng mga gawain sa umagang ito, sa kabuuan po ng JLBCI, Panginoon, sa kabuuan po ng OFFJ, sa CLSG, Panginoon, sa His Life, sa lahat ng mga body of Christ na nagdidiwang ng gawain, hindi lamang po sa Pilipinas, hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, tagumpay na po ang inaangkin po namin. Kaya maraming salamat. Patuloy na lalakaran po namin ang word na ibinigay mo sa amin nitong year to 2025, Panginoon. We will walk in the faithfulness, Panginoon, dahil naniniwala kami na kung paano nga po sinabi ni Haring David
na kung sino man yung magiging tapat sa iyo, O Diyos, walang mababalita na sila yung naghirap o naging hampas lupa. Kaya ito po ay lalakaran po namin sa buong taon pong ito dahil alam po namin na ikaw po yung Diyos na buhay na sinasamba po namin sa lugar na ito. Gaya nga po na nakasulat, Panginoon, this house is the house of answered prayer, Panginoon. Dahil ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa aming pong mga buhay. Hindi ka man po namin nakikita, ngunit nararamdaman ka na ng aming mga puso at ng aming espiritu. Kaya patuloy lamang po kami magpupuri, magpapasalamat, Panginoon, sa gagawin at ginagawa mo nga po sa aming pong buhay. Kaya sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at higit sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Ngayong umaga, sabay-sabay tayong magpuri at umawit sa Kanya. Sabay-sabay nating ideklara ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Amen! Nais kong umawit ng papurit pagsamba, kasabay ng damdaming may kagalak ang dala. Kumakampay itong kamay, pumapadyak itong paa, puso'y nagdiriwang umaawit ng pagsinta. Nais kong umawit ng papurit pagsamba, kasabay ng damdaming may kagalak ang dala. Kumakampay itong kamay, pumapadyak itong paa, puso'y nagdiriwang umaawit ng pagsinta. Palakpak po natin ating mga kamay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos sa buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Ako ay nananalig sa iyo, Hesu Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil sa iyo may tagumpay, sa buhay ko iwag-iway, puso'y nagdiriwang umaawit ng pagsinta. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Ipalakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Ano pa bang hindi niya naibibigay? Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Ano pa bang hindi niya naibibigay? Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa iyo ay inalay, kaya't magsaya ka, papuri sa Kanya. Sabay-sabay po nating awitin. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na buhay. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong. Palakpak mo ang iyong kamay, sumayaw ng walang humpay, sumigaw ka ng papuri sa iyong Diyos na
natin siyang papurihan. Hallelujah, Lord! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Ama. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di mababago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Sabay-sabay nating tanggapin ang bumubuhos na pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Sabay-sabay nating ideklara ang tagumpay ng bawat isa. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di magbabago.
Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang ang aming haring hindi nagbabago kailanman. Kaya't patuloy ka naming papapurihan, Panginoon, sasambahin sa oras na ito. Tunay nga na sa bawat araw, nararanasan namin ang iyong biyaya at pag-ibig na walang hanggan. Kaya't nararapat lamang, Panginoon, na Ikaw ang aming sambahin at pasalamatan sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw lamang yung manahan sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, Panginoon, kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Ika'y tapat. So Jesus, sa bawat araw, biyaya mo walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay sa bawat araw, sa bawat araw. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. O kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. O napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula
hanggang ngayon di ka nagbabago. Walang hanggan, walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. O napahabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Ika'y tapat kailan pa man. Purihin ka, O Diyos, dakilay ng pangalan mo. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang, walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. O napahabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. O napahabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Thank you, Jesus. So, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkukulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.
Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkukulang. Biyaya mo sa amin laging laan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, kahit kailan, Panginoon, kahit kailan, hindi ka nagkulang, di ka nagkukulang. Biyaya mo sa amin laging laan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, Panginoon, dakilang, Panginoon, dakilang at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan, mamahal mo. Walang pinipili ang puso mo, kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkukulang. Biyaya mo sa amin laging laan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, kahit kailan, di ka nagkukulang. Biyaya mo sa amin laging laan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, kahit kailan, di ka nagkukulang. Biyaya mo sa amin laging laan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, minsan ba kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkukulang. Biyaya mo sa amin laging laan, ang pag-ibig mo sa'min walang hanggan. Inibig mo ako noon paman, inibig mo ako noon paman, inibig mo ako noon paman. Yes, Lord Jesus. Yes, oh God. Sabi niyo po sa Isaiah 40:31, ang nagtitiwala sa inyo ay magpapanibagong sigla.
ang lakas namin matutulad sa walang pagod ng pakpak ng agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. I speak strength sa buhay po ng bawat isa sa lugar na ito. Maging sa aming mga followers, viewers, I speak strength. O Diyos, I release blessing sa buhay po ng bawat isa. I release revival, I release restoration. O Diyos, salamat po Diyos sa umagang ito. I speak healing, Lord, sa lahat ng mga may karamdaman. Salamat po Diyos. I speak salvation sa umagang ito sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, Diyos. I speak freedom sa buhay po ng mga tao. Maraming salamat po sa gift of faith ngayong umaga. Kami po yung mga anak mo, kaya kami po yung nakakalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Muli nyo kami dalawin, bisitahin, i-anoint nyo kami, pahiran nyo kami ng langis upang ma-overcome namin araw-araw ang pakikibaka sa mundong ito. We are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, good morning. Amen. So, glory to God po dahil unang-una po ay siyempre nakikiramay tayo doon sa mga namatay dito sa ating barangay. Siyempre kay Uncle Mundo na mamaya po ay ililibing na. So, kahit puyat po tayo, may panibagong lakas. No, dahil sapat po ang biyaya ng Diyos. At nakikiramay din tayo sa pamilya po ni Nanay Matya sa ating barangay. At alam natin ang buhay dito sa lupa ay temporary lang. Kaya nga ang ating pinaghahandaan ay yung the best natin pinaghahandaan ay yung eternal life. At hindi po masama na magpamilya, hindi po masama na magtrabaho, mag-aral. Hindi po masama na ma-enjoy natin ang buhay natin sa mundong ito. Pero lahat pong ito ay temporary. Ang pakikipagkaibigan ay pansamantala lamang. Ang pagpapamilya habang nasa lupa ka lamang. Amen? Pero yung pakikipagrelasyon sa Diyos, yan po yung forever. At ang maganda nito, tayo po ay may biological family, may spiritual family pa rin tayo. Amen? At kung yung mga mahal natin sa buhay ay kinuha na ni Lord, ay pagbabalik po ng Panginoon Hesus, muli silang bubuhayin. Pagra-rapture, at tayo naman po mga buhay, sasalubungin natin kasama sila sa alapaapang Panginoong Hesus. Kaya may grand reunion sa langit. Amen? Kaya ang mga Kristiyano ay punong-puno po ng pag-asa. Sabi mo yung katabi, punong-puno tayo ng pag-asa. Amen? So, ngayon pong umaga, salamat po sa patuloy niyo pong pag-share sa gawain. Maging po yung mga nanonood. At napakahalaga po ng gospel, lalo na po sa panahong ito, na mga tao ay magkaroon po ng personal na relasyon kay Kristo. Dahil Christ is the answer. Amen? Ng lahat ang bagay. So, isa munang malakas sa palakpak sa Panginoon. So, ang topic po natin ngayong umaga ay stay in prioritizing God. Yan. Ibig sabihin, ay sa Tagalog, manatiling inuuna palagi ang Diyos sa ating mga buhay. Ano po? So, kasi pag sa Diyos tayo nagsimula, maayos po ang lahat ng bagay. Ano po? Yung butones, pag sa umpisa ay mali na po lahat. Yung unang bitones, halimbawa, sa suot ko, sa polo, mali na po lahat yan. Kaya napakahalaga ng unahin natin ang Diyos. Amen? Isang verse lang ang pag-aaralan natin ngayon pong umaga, pero may 3 puntos tayo na makukuha po dito. Marahil ito'y pamilyar po sa atin. At ito po ay natututo pa rin tayo. May fresh revelation pa rin palagi. Kahit matagal na tayong Kristiyano.
So sabi po rito sa Mateo 6:33, "But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Isang verse lang po ito. Ano ho? Pero malawak ang ibig sabihin po nito. Ano ho? Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen? Glory to God. Nandiyan po ba si Jed? Amen. Glory to God. Nandiyan po si Jed. Nakabakasyon. Kaya purihin po ang Panginoon. So, ito pong verse neto ay hindi po masama yung mag-aaral tayo, hindi po masama na mag-ministry tayo, hindi po masama na mag-asawa tayo. Hindi po masama magkaroon ng bagong bahay, bagong sasakyan, o ano mang bagay dito sa mundong ito. Pero ang ganda na sinasabi sa verse neto, ang sabi doon, hanapin muna natin ang Diyos. Di ba? Kaya nga ang title natin ay, sabi po doon ay, Stay in Prioritizing God. So, how to stay in prioritizing God? Number 1 po, yung Mateo 6:33a. Ano ho? Yung sa A, sabi dito, "But seek ye first His kingdom." Ang keyword dito, kingdom. So, number 1, kingdom living. Ayan. Mamuhay sa kaharian ng Diyos. Ano ho? Siyempre, ang isang kaharian, ito po ay may hari. Ano ho? At siyempre, puno-puno ito ng authority, dominion, at siya yung nagro-rule doon sa kaharian. At makikita po natin yung hari, yung isang hari, doon sa kanyang teritoryo, sa kanyang kaharian, hindi siya pwedeng ma-impluwensyahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ano ho? O hindi siya pwedeng impluwensyahan ng mga mambabatas. Amen? Kasi ang ating pong bansa ay democratic country. Ano ho? Pag sinabing democratic country, ang naglalagay dito sa posisyon ay tao. Ano, kaya may halalan. At kapag ayaw na rin ng tao din po ang nag-aalis. Ang tawag po sa ating bansa ay democratic country. Ano ho? Pero sa kingdom ng Diyos, siya po ang nagro-rule. Amen? At yan po yung ating Panginoon Hesus. Siya po yung ating sinusunod. Sapagkat ito po ay sa biyaya ng Diyos mula po sa langit. At kapag ka po siya ang nag-rule sa ating buhay, hindi po tayo maaring magkamali. Ano ho? So sabi po rito, when you say kingdom living, it is God's lordship. Ano ho? Ano po ba yung lordship? Ibig sabihin po nito, si Jesus ay hindi lamang Savior natin. Ano ho? Pag sinabing Savior lang natin ang Panginoon Jesus, Lord, pahingi ako nito. Para bang, basta tagapagligtas lang natin. Pero pag sinabi pong Lordship natin, Panginoon, siya na po ang masusunod sa ating buhay. Ano, kaya hindi lamang po siya Savior, kundi siya po ay Panginoon natin. Amen. At siyempre, siya na ang magdadriver ng ating buhay. Pangalawa po, sabi po doon ay, it is God's leadership. Ano ho? Alam niyo po, kaya po maraming tao po ang naliligaw dahil pinipilit nila na sila ang maging leader ng buhay nila. Amen. Ganon din po ako dati noon. Kaya nga, salamat kay Lord. Tayo lahat.
pinipilit natin na ang maging leader ng ating buhay ay sarili natin. Pag sarili lang biyahe natin, mariligaw talaga po tayo. Pag sarili lang diskarte natin, maliligaw talaga tayo. At pag sariling bugso lang ng ating damdamin, maliligaw po tayo. Pero pagka ang Diyos po ang leader, nanguna sa ating buhay, kahit dumaan tayo ng mga pagsubok ngayon 2025, sigurado po na mapapagtagumpayan po natin. Tignan niyo po yung example dito, doon sa Lucas 9:14 to 17. Ito po ay tagpo na, di ba, nangaral po ang Panginoon Hesus at sinundan po sila ng maraming tao, kasama po yung mga alagad. Makikita po natin na ang mga alagad po ay natataranta, nagugulo sila, sapagkat hindi po nila alam ang kanilang gagawin. At ang sabi nila kay Jesus ay, Master, kailangan bumili tayo ng pagkain kasi maraming tao. So, nababagabag sila. Kasi sila po yung nagro-roll. Sila yung lakas nila. Pero alam nyo po, dito, pagka binasa nyo po yan, sabi dito, halos 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 5-5 po. So, nung ang mag-lead na ay si Jesus, sabi niya, paupuin nyo ng 5-5 po. At kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda, ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno pa sila ng 12 kaing. So, nung sariling diskarte po ng mga alagad, wala silang kapayapaan. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, paupuin nyo, 5-5 po. Nagkaroon ng multiplication. Iniayos muna niya. Kaya pagka maayos ang lahat ng bagay, may multiplication. Ang Diyos talaga po ang nagmumultiply. Kasi siya po yung leader natin. Amen? Even po doon sa Lucas 8:22-25, nung bumagyo sa dagat, di ba, naligalig din sila. Natakot sila. At hindi nila naman gagawin. Pero, ginawa nila, natutulog kasi ang Panginoon Hesus, ginising nila. Kailangan nila talaga na may maglilid. At nung magising sa Jesus, sabi niya, hangin, alon, tumahimik ka, pumayapa. Kaya hindi po talaga kaya natin na pagsasarili po natin lakas. Kailangan talaga si Jesus po ang leader ng ating buhay. Amen? Si Marta, doon sa Lucas 10:38-42, ligalig na ligalig, nababalisa. Pero si Maria, pinili niya kung ano talaga mahalaga. Amen? Sabi po ng Panginoon Jesus kay Marta, kasi sabi ni Marta, Panginoon, hindi mo ba uutusan si Maria na papuntahin dito para tumulong sa akin? Pababayaan na lang niyo ba ako dito? Sabi po ng Panginoon Jesus, Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Pero pinili ni Maria kung anong mahalaga at ito'y hindi aalsin sa kanya. Inuna po ni Maria ang Diyos. Amen? Kaya, ang ibig sabihin po nito ay talagang kailangan, number 1, kingdom living. Mapagharian muna tayo ng Diyos. Ligaw ang isang tao na hindi ang Diyos ang nangunguna sa kanyang buhay. Magpapasalamat ang isang baka na nakatali at may nag-aalaga at nangunguna sa kanya. Kaysa isang usa na ligaw, wild, di ba? At malaya, pero minsan napapatay ng mga hunter.
Amen? Kaya, iba po pag kami nag-aalaga. Amen? At syempre, ang Panginoon Jesus yun, yung ating mga tagapanguna sa iglesia, ang ating mga cell group leader. Amen? At syempre, ang ating the great pastor, ay the great shepherd, ay ang Panginoong Jesus. Sabi po rito, the greatest liberty in the world is found for being controlled by the right master. Sa Tagalog, ang dakilang kalayaan sa daigdig ay matatagpuan lamang kapag ang buhay ng tao ay ipinakontrol sa Panginoong Jesus. Totoo po yan. Naranasan ko po yan ng mahabang panahon na walang Jesus sa buhay ko at walang direksyon ang buhay ko. Maging tayong lahat. Pero nagsimula na ang magkaroon tayo ng totoong kalayaan, kapayapaan nung tayo po'y napagharian ng Diyos. Tinanggap natin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Naging anak niya tayo. Nagkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Tinatakan tayo ng Banal na Espiritu. At nakasulat yung ating pangalan sa langit. Nagkaroon tayo ng confident. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nagkaroon ng assurance ang takbo ng ating buhay. Kasi lahat pong yan ay nanggagaling po sa Panginoong Jesus. Kaya alam niyo po, huwag nating, may mga mahal tayo sa buhay, limbawa, asawa, mga anak. Huwag nating pagsisilosan sila na talagang matinding sumunod sa Diyos, may takot sa Diyos. Alam niyo po, napakaswerte natin. Bakit? Sila po ay magiging matapat sa atin. Amen? Alam niyo po, pag ang tao, sa tao laang takot, ay pwede po makompromise yan. Amen? Sa tao laang takot eh. Pero pagka ang buhay ng bawat isa, ay sa Diyos may takot, pumayapa ka. Kung ikaw ay isang pamilyang tao, payapa ka kasi alam mo may takot sa Diyos yung iyong asawa o anak. Amen? At safe ka sa trabaho, ministry, family. Alam mo na inuuna niya ang Diyos. Damay po tayo sa biyaya. No? Mula sa angka ni David, mula sa angka ni Abraham, angka ni kay Noe, kasi may tinitingnan palagi ang Diyos. Meron bang lumalaban para sa pamilya, may lumalaban sa trabaho, may lumalaban sa ministry. Yan po ay nasasakop lagi sa kingdom living. Yung tayo po ay inuuna palagi natin ang Diyos. Kaya nga dapat ang Diyos ang nangunguna sa ating oras, talento, tinatangkilik. Amen? So, yun po yung number 1, kingdom living. At talaga po na ito ang pinapalakas natin. Sa taong 2025, lumakas yung ating intimacy sa Diyos. So, number 2, doon po sa number 2, Mateo 6:33b, sabi po dito, and His righteousness. Hindi lamang pagharian tayo ng Diyos, kundi sa Kanyang katwiran. Hindi po sa katwiran natin. Amen? Wala po tayong magagawa. Mapapagod tayo kasi bukas, pwede magkasala tayo sa isip, sa salita, sa gawa. Amen? Ang sinasabi rito ay, and His righteousness, sa Kanyang katwiran. Hindi sa katwiran natin. Kasi wala nang perfectong tao eh. Kahit sabihin mo na pilitin natin ang sarili natin, tiyak, sigurado, bukas, makalawa, magkakasala tayo sa isip, sa salita.
Pero kung righteousness ng Diyos, makakaroon tayo ng consistency. Kaya yung iba pong mananampalataya ay walang consistency kasi pinipilit nila. Pero sa totoo, sa grasya laan tayo ng Diyos. Kagaya po ng mga inawit natin, habag laang. Nagtatapat tayo sa Diyos, Lord, grace sa umaga. Kasi yung righteousness niya, yun yung tumutulong sa atin para maging overcomer tayo. Amen? How to walk in righteousness of God? Believe His righteousness. Maliwanag. Hindi sa katwiran ng Diyos. Hindi sa atin. Kasi ang tao magkukulang eh. Amen? Pero ang Diyos, hindi po magkukulang yan. Amen? Alam niyo po, tayo po ay naging tinawag laan tayo matuwid sa pamamagitan lang ng ating pananampalataya kay Kristo. Yun po yung verse na batayan natin. Sabi po rito sa Roma 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Maganda po sa English yan eh. Ibig sabihin yung righteousness, kaya tayo naging righteous dahil sa katwiran ng Diyos. Naging matuwid tayo sa paningin niya. Kaya di ba yung traditional natin pananampalataya, sinisikap ng tao na gawin yung namamanata, nagsasakripisyo, sinasaktan yung katawan, pinipilit nila maging banal. Amen? Hindi kakayanin. Sabi mo sa katabi, hindi kakayanin. Kailangan ng katwiran ng Diyos sa ating buhay. Kaya, believe His righteousness. Amen? Why do we need to practice the Lord's righteousness? Di ba yung una, believe His righteousness. Pangalawa, practice His righteousness. Sabi dito, why do we need to practice the Lord's righteousness? Number one, the righteousness that we practice will save us from destruction. Siyempre, nalaman natin ang salita ng Diyos, nasa atin na si Kristo. May liligtas na tayo sa destruction. Halimbawa, alam mo naman na ang katawan natin ay templo ng Diyos. Di ba? At ang ikinakarga natin dito ay salita ng Diyos, pagsamba. Minsan, may fasting pa, panalangin. Amen? Eh, ba't ka pupunta pa doon sa mga lasingan? Baka malasing ka pa. Pag uwi mo, mabangga ka pa. Maaksidente ka pa. Amen? Kaya naililigtas tayo ng katwiran ng Diyos sa distraction. Amen? Mahal po natin yung mga kapwa natin. Ako kasi dati magiinom din. Maglalasing din po ako. At hindi lang alak ang iniinom ko. Amen? Hello? Halos lahat na inom ko, hindi lang Clorox. Amen? O yung Polydol. Pero dito ay pinapakita na yung katwiran ng Diyos, pag yan ay nasa sa atin na, may liligtas tayo sa destruction. Hindi na tayo pupunta sa maling lugar. Hello? The righteousness that we practice will save our ministry. Kaya nga, dinidinan dito, dapat unahin nyo ang aking kaharian. Siyempre, pag sinabi dong kaharian, marami na yun eh. Prayer, intimacy, worship, word of God. Priority nga natin ng Diyos eh. Doon tayo makakalakad sa righteousness niya, mapuprotektahan din natin yung ating ministry. May liligtas tayo sa kapahamakan. So, ginagamit, siyempre, di ba, alam naman natin na talaga hindi natin kakayanin eh. Kailangan din natin ng tulong ng Banal na Espiritu. May conviction siya, ililid niya tayo. Pag sinabi po ng Banal na Espiritu, huwag kang pumunta sa website na yan. Masisira ang buhay mo dyan. Papatayin niya yung anointing mo.
papatayin niya ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Hello? O di, naiingatan natin ang ating sarili. Amen? Hello? Dahil doon sa katwiran ng Diyos. Palakpak po sa Panginoon. The righteousness that we practice will save our family. Amen? Talaga pong naililigtas yung pamilya. Proven na po sa atin yan. Kaya mapalad po tayo na tinanggap si Jesus bilang Panginoon. Naintindihan natin ang aral na ito. Nung una, hindi natin masyadong maintindihan eh. No? Isang verse lang. Pero napakalawak pala ng ibig sabihin nito. Kailangan pala katwiran ng Diyos yung maghari sa atin. Hello? Palakpak ulit sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, hindi naman lahat, maraming kumpanya ang bumagsak dahil bumagsak ang morality ng CEO. Amen? Kahit pa anong laki, anong unlad, kapag nawala na yung katwirang, kabanalan, ay magkakaroon ng epekto po yun. Amen? Ako po may kilala sa amin sa lugar po namin, sa Batangas. Manager po siya ng marketing. Pero dahil nga siya po ay bumagsak ang kanyang morality, siyempre wala pa siyang relasyon kay Kristo. Pati po ang mga anak niya at pamilya ay naapektuhan. Kaya naililigtas talaga tayo ng righteousness Righteousness ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyano, paganda ng paganda, paunlad ng paunlad ang buhay. Amen? Hindi po naluluma ang katuruan tungkol sa katwiran at kabanalan. Mula pa noon yan, tinuturo na sa Biblia. Hanggang ngayon, mula po sa Old Testament, sa New Covenant, New Testament, lagi pong binabanggit yan. Kapag nawala kasi ang katwiran, ibabagsak nito ang pwedeng negosyo, family, bansa. Amen? Hello. Sabi po rito sa Kawikaan 14:34, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Ngunit ang kasalanan na may nagdudulot ng kahihiyan. Hello. Isasalba tayo ng katwiran sa kahihiyan. Although hindi tayo perfect, ako po, wasak-wasak yung buhay ko dati. Binuo lang ako ng Diyos. Nung maintindihan ko itong Mateo 6:33. May pag-asang bumawi, bumangon. Maganda po ang kinabukasan ng pinapriority natin ang Diyos. Amen? Kasi yun ang last word niya sa atin, di ba? Hanapin muna ninyo ang aking kaharian at katwiran. Daragdag ko ang lahat ng kailangan nyo. Amen? Anin natin ang magandang mga gadget kung ginagamit naman natin ito sa kalaswaan. Amen? Pwedeng cellphone, pwedeng mga computer. Yan po sisira ng ating buhay. Hello? I love you. We love you po sa mga nakikinig. At tinuturuan po tayo ng Diyos kasi po, yan talaga ang susi. At sinasabi dito sa Mateo 6:33. Kaya dapat, siyempre, maghari muna ang Diyos sa buhay natin. Mamuhay muna sa kanyang katwiran. Tanungin niyo ako, bakit? Pag nagkaroon tayo ng blessing, sigurado, magagamit natin sa tama. Hello? Kasi pag hindi po nangyari yung mauna muna, yung paghahari ng Diyos sa katwiran, kahit anong blessing natin, mawawala po yan. Pero pagka nauna muna yon, kanyang kaharian, righteousness, magagamit natin sa tama. Yung mga biyayang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Palakpak po sa Panginoon. Kaya po, napakahalaga ng pinapraktis natin yon.
Hindi sa katwiran natin. Katwiran ng Diyos. Pangatlo na tayo, mabilis. Amen? Ano ba yung nakalagay doon sa Mateo 6:33c? Sabi po doon ay, "And all these things shall be added unto you." Pero may nauna. Sabihin mo siyang katabi, may nauna muna na dapat gawin. So dapat alam natin kung saan manggagaling yung provision. Hello. Provision of God, number 1, nakalagay po dyan, anak. Ayan. It is guarantee. Ano ho? Ito po yung iginagarantiya sa atin ng Diyos. Bakit? Pwede pong mga malalapit sa ating buhay, mga taong malalapit sa ating puso, pwedeng mangyari ang sasabihin nila. Pero, hindi pa rin 100% na may gagarantiya natin. Tanungin niyo po ako, bakit? May kwento po na isang estudyante na pinangakuan po ng kanyang lola na ako magpapaaral sa iyo hanggang sa makatapos ka. Ngayon po, namatay po yung lola niya. Namatay po yung lola niya na nangako sa kanya. Hindi po masama yun. Lola niya yun. Hello? Bagaman yung pong mga tao na malapit sa atin, totoo yung pangako nila, pero hindi pa rin natin pwedeng may garantiya. Pero sa Diyos, garantisado yan. Maraming paraan ang Diyos. Amen? Sabi niya po dito sa Filipos 4:19, "At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Amen? Ito po ay, it is God-given. Di ba sabi doon, pangalawa, it is God's given. Tignan niyo po, yung mga ibon ay wala pong bank account. Sabi mo sa yung katabi, walang bank account yung mga ibon. Pero kumakain pa rin sila. Nasa Bible ba yan? Sa Bible po. Sabi po rito sa Mateo 6:26, bago po dumating po yung Mateo 6:33, sabi po rito sa Mateo 6:26, "Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?" Sabi mo siyang katabi, higit ka mahalaga kaysa ibon. Amen? Kaya sa totoo naman, gagawin lang natin yung balik tayo doon sa teksto natin. Unahin muna natin ang Diyos. Pagharian tayo. Seek ye first His kingdom and His righteousness. At idadagdag niya po yung lahat ng ating kailangan. Amen? So how to stay in prioritizing God? Number 1, kingdom living. Number 2, walk in righteousness of God. Hindi sa ating katwiran, kundi sa katwiran ng Diyos na ating sinusundan. Know the provision of God. Tayo po'y tumayo. Tayo po ay umawit po sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng ating pagpapakumbaba, pananalangin, ang Diyos po ay nananaog sa atin, nangungusap. Sa pamamagitan po ng ating pagtatapat sa Kanya, ngunit ayaw niyang pinapalakas. Unahin muna natin siya. Maging priority siya. Dahil kailangan natin ng dampi
ng kanyang kapangyarihan. Kailangan natin ang haplos ng kanyang pagmamahal. Kailangan natin ang yakap ng kanyang presensya dahil siya'y banal. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating sariling kakayanan, kundi yung pagdepende. Ang Diyos ay humahanap ng mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Hanapin muna natin siya. Hayaan natin na pagharian tayo ng Diyos. Bigyan niya tayo ng lakas. Makapagpahinga yung ating mga kaluluwa sa nakapapagod na mundong ito, sa mga naririnig natin sa mundong ito. Bakit hindi natin ipigay ngayong umaga ang pagsamba sa Kanya? Bakit hindi mo alalahanin kung paano ka hiniligtas ng Diyos? Marami ka ng pagsubok na nalampasan. Maraming beses ka ng pinagaling ng Diyos. Ipinapaalala ng Mateo 6:33. Hanapin muna natin siya. Kailangan natin ng presensya niya. Sabi ni Moises, Lord, wag mo na kami paalisin dito. Kung hindi mo rin kami sasamahan. Just cry. Sambahin natin ang Diyos. Humahanap ang Diyos ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Purihin natin siya. Hindi lamang natin siya Savior. Siya'y Panginoon natin. Ang gusto na niya ang masusunod sa buhay natin. Marami tayong plano. Marami tayong binabalak. Pero, the best ang plano ng Diyos sa atin. High, oh, holy, holy forever. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan, may purpose po ang Diyos dyan. Hinuhubog tayo ng Diyos para maranasan natin ang dampi ng kaluwalhatian niya. Nagiging totoo ang paglapit natin sa Kanya. Nagiging totoo ang pagpapakumbaba natin sa Kanya. Kung minsan, inaalaw niya ang mga pagsubok sa ating buhay, lalong nagiging malapit tayo sa Kanya. Lalo tayo kumakapit sa Kanya. Gusto niya, siya lamang. All power and position, Yahweh, stands above the all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above. Yes. Lumalakas ka ngayong umaga. Nagpapanibago kang lakas. Nasasariwa ang relasyon mo sa inyong harap. Nasasariwa ang relasyon mo sa Diyos. Pinapaalala ng Diyos ang kabutihan niya sa ating mga buhay. Ipinapaalala ng Diyos
Ang mga answered prayer natin. Holy You are lifted and high. Oh, holy, holy forever. Hear people Sing, holy, to the King of Kings. Kings. Holy, You will always be holy, holy forever. Yes. And the angels cry, Nananatili ang kabanalan ng Diyos. Nananatili ang kanyang katwiran noong pamangunang panahon hanggang ngayon. Ibinubuhos niya ngayong umaga yung katwiran niya sa ating mga buhay. Ibinubuhos niya ang kabanalan niya sa ating buhay. Binubuhos niya ang kanyang kapangyarihan ngayong umaga sa ating mga buhay. Hear people sing. Binibigyan niya tayo ng spiritual power. Binibigyan niya tayo ng spiritual strength. Nire-restore niya tayo. Nire-revive niya tayo ngayong umaga. You will always Tanggapin mo ngayong umaga ang kalakasan na gagaling sa Diyos. Narito man kayo sa Pilipinas, nasa tahanan man kayo, o nasa ibang bansa. Tanggapin niyo ang kagalingan sa inyong mga physical na katawan. Anumang uri ng karamdaman, pinapagaling kayo ng Diyos. Dahil ang katawan niyo ay templo ng Diyos. We release healing sa lahat ng may karamdaman. Anumang pangalan ng sakit, lumalakas sila, O Diyos. We release freedom sa buhay ng bawat isa. Nagkakaroon kayo ng kapayapaan. Nagiging confident kayo. Nilalagyan kayo ng Diyos, nilalagyan tayo ng Diyos ng compassion sa ating puso. Ibinubuhos niya ang habag niya sa atin upang mahalin natin ang ating mga pamilya. Mahalin natin ang ating mga trabaho. Mahalin natin ang ating pag-aaral. Mahalin natin ang mga negosyo. Mahalin natin ang ating mga ministeryo. Mahalin natin yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, mahalin natin ang mga kaluluwang hindi pa ligtas. Kung ngayon lamang po kayo nakapakinig sa ganitong gawain, nangungusap po ang Diyos sa atin, nasa tahanan man kayo, nasa ibang bansa, mahal po tayo ng Diyos. At wala siyang nais mapahamak, isa man. Kayong may isang ama, isang ina, dalaga, binata, bata o ibang lahi, sumunod lang po kayo sa aking panalangin, sabihin po natin, Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Naunawaan ko na dapat kitang unahin upang maghari sa akin ang katwiran mo at idaragdag mo ang lahat ng aking kailangan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, we release salvation sa lahat ng nakinig ngayong umaga. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, maging ang kanilang mga pamilya. Thank you. At ngayong 2025, sila po yung maglilingkod sa inyo. Uunahin nila ang inyong kahari at katwiran. Hindi niyo po sila pababayaan. Ang sabi po na inyong salita sa Awit 37 verse 25, sabi ni David, siya'y matanda na, wala siyang nabalita na sa mga taong tapat ay naghirap. Lord, we release blessing sa buhay ng bawat pamilya. We release promotion, O Diyos, sa kanilang mga kabuhayan. Lord, we release salvation sa mga angka ng bawat isa. At salamat, we release wisdom, we release anointing, we release healing anointing sa buhay ng bawat isa. Bawat salitang lalabas sa bibig ng bawat isa, maghahatid ito ng revival, restoration. Mag-aakay ito ng kaluluwa sa inyong harapan. Lord, may binubuo ang aming panalangin. Salamat sa builder anointing sa buhay po ng bawat isa. O Diyos,
Bless din niyo po ang kanilang mga anak at apo. Ang mga kabataan na anak nila at apo ay regalo niyo sa kanila. Gaganda po ang buhay ng mga kabataan. O Diyos, magtatapos sila ng pag-aaral, magkakatrabaho na maganda. Ipoprovide niyo po ang kanilang pangangailangan. O Diyos, thank you po yung mga nag-a-apply sa trabaho, sa Pilipinas, sa ibang bansa. Lord, granted po ito sa inyong harapan. Dahil inuna kayo bago po ang lahat ng bagay. Inuna po namin kayo. Kaya, idadagdag na lang nyo ito. Salamat sa favor, O Diyos. We are blessed. At yung mga ministry ng bawat siya, pagpalain nyo. Hindi lamang ang church na ito, ang kabuuan ng GLBCI, OPAP, lahat ng church sa Pilipinas, sa ibang bansa. Lord, we release revival. Salamat po sa tagumpay ng mga gawain sa araw na ito. Lalo na po yung mga nag-aayuno, nananalangin ng mga church. Bless them. We release strength, O Diyos. At salamat po, ang Pilipinas ay mahal mo. Ang Pilipinas ay si Jesus ang Panginoon. Kontrolado niyo po ang aming bansa. Hindi lamang kami 5, 4, 3, marami kaming nananalangin. Mangyari ang inyong kalooban at purpose sa aming bansa. O Diyos, thank you po sa umagang ito at sa maghapon, sa lahat ng aming pupuntahan, samahan niyo kami. Maging ang libing ni Uncle Mundo, kapayapaan. Salamat sa buklod ng pagmamahalan sa buong angkan. Salamat sa buhay ni Uncle Mundo na naging bahagi at naglingkod po sa amin. Thank you po. Bless nyo ang kanyang libing ngayon. At kay Nanay Matya, pagpalain din niyo po siya ang kanyang angkan. Salamat po. Bless nyo po ang bawat Pilipino, bawat tao. Mga OFW, bless nyo sila. We release anointing of Abraham. Pagpalain niyo po sila sa loob at labas ng bansa. Sa lahat po na nakakonect sa website na ito. Salamat din po sa mga destiny helper, kingdom helper sa church na ito. Pagpalain niyo po sila. At sa lahat narito, langisan niyo kami. O Diyos, i-anoint niyo kami ayon sa mga iba't ibang spiritual gifts namin. Magamit namin ito habang buhay kami. O Diyos, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.